Nako, heto na po mga kaubayan, gulat lahat. Nako po, tinuro na ang mastermind, Senator Amy Marcos, sumabog na sa galit. Aba, pinagalitan si BBM, wala nang takas, NBI umamin na. Siya ang nag-utos. Nako po. Yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagtatrending na balita dito po sa social media. Aba, eto po mga kaubayan ang balita. Mula po kay Senate President Senator Alan Peter Cayetano. Sa kasagsagan po ng putukan mga kababayan, ito po ang nangyari. Sabi po kasi dito, President Bongbong Marcos or President Marcos called us assuring us it wasn't the government. Hindi raw taga-gobyerno ang lumusob sa Senado mga kababayan. Pero ang tanong baka sabi nga dito ni Attorney Harry Roque, kasi post po ito ni Attorney Roque, no? Huwag kang magpabudol, Senate President Cayetano. Huwag ka raw magpabudol, Senator Cayetano, dyan kay President Bongbong Marcos Jr. Sa sinasabi niyang tumawag siya, diba? Tapos inassure na hindi po taga-gobyerno yung pumasok mga kababayan. Pero inisip-isip ko lang mga kababayan, yung first impression ko sa pagbabasa ng balitang ito, baka gusto lang i-confirm. 'Di ba? Baka gusto lang i-confirm ni President Bongbong Marcos Jr. kung may nangyari na ba sa inyo or wala pa. 'Di ba? Parang yun po yung biglang pumasok sa isip ko. Pasensya na po kayo mga kababayan. But that is my opinion, no? 'Di ba may mga instances sa mga movies, 'di ba? Napapanood po natin mga kababayan. Yung kontrabida, ganito. Nandun, linusob na. Tapos yung kasabot pala nila na inside man, di ba? Tatawag bigla, kumusta? Okay pa ba kayo dyan? Pero ginugurgur na pala doon mga kababayan. So, malawak lang ang ating imahinasyon mga kababayan. And maybe, no? Kung nangyayari nga sa pelikula, posible ring mangyari. Mga kababayan, sa totoong buhay. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dito. Sabi po dito ni Susan Rivera, don't believe bangag, sinungaling yang BBM na yan. Nako po, defensive ang bangag. Sabi po dito ni Jack, sinimulan na nilang sirain si Senator Cayetano sa naratibo nitong bulok at propagandang sila lang ang naniniwala. Correct. Wag tayong maniwala ni bangag, sinungaling na ba nangana. Sabi po ni Edward, kumanta na ang NBI na nadakip kahapon ng mga Marines. Ayan na, mamaya ipapakita po natin yan, mga krubi natin. Si Senator Amy Marcos mismo ang nagbalita. Hindi ko maisip nga na mismong kapatid niya pa ang magsasabi nito, di ba? Sabi po dito, ingat po, baliktad ang sinasabi niya ni BBM. Correct, di ba? Nung panahon ng KOJC mga kababayan na remember nyo pa? Nung panahon po ng KOJC, nung pinapasok din yung KOJC mga kababayan, yung compound, sabi ni President Bongbong Marcos Jr., walang dalang baril ang aming mga pulis, di ba? Wala kayong makikita, parang ganun yung concept. Kanina naman, sa interview, ay kahapon ito napanood ko lang kanina, si Matibag, ganun din ang naratibo mga kababayan. Walang dalang baril ang mga NBI nila mga kababayan. Ini-interview siya sa ABS-CBN. Nako po talaga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan dito po sa pangungumusta? Ayan, tawagin na lang nating pangungumusta ito ni President Bongbong Marcos Jr. kung mga buhay pa, kung humihinga pa yung ating mga senador. Alright? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto naman, si Soto, ang tinuturong Si Soto, mga kababayan, sumabog din sa galit sa ating mga kababayang nagrarally. Kasi binato yata yung sasakyan niya ng kamatis. Itlog ba yun mga kababayan? Sabi po dito ni Soto,
Ganito na ba kawalang respeto at kawalang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally? Aba, sigurado ka po bang taga-suporta yan ng mga senador? Ha? Hindi na yun ang tanong ko mga kababayan, di ba? Kung sure ka na taga-suporta yan ng ilang senador dyan, or nandyan yan para lang talaga ipakita sa'yo na walang kwenta ang ginagawa dyan sa Senado. Di ba? Kasi nga, nahuli nga, alam nyo, di ba, yung mga nangyari pala dyan sa, sa Senado mga kababayan, parang nakaplano. Bakit natin nasabing nakaplano? Kasi eto po si Soto mga kababayan, no? Na nakuha sa camera. Look, sabi po dito, look, Tito Soto umalis ng maaga sa Senado bago dumating ang mga armed forces. May alam sa nangyari? Nagtatanong po mga kababayan kung may alam po si Senator Tito Soto at ang ilang pang mga senador dahil wala na po sila doon. Yung minority ng Senado ay wala doon mga kababayan. Kasi kung nandun po sila mga karibyo natin, magbi-video rin yun, di ba? Lalo na yung mga tulpo, magbi-video yun kasi mga vlogger yung mga tulpo na yan eh. Di ba? Ni isa sa kanila, sige, bisitahin nyo po yung kanilang mga Facebook account. Opo. Bisitahin nyo po yung minority block mga kababayan ng Senado. Bisitahin nyo. Ni isa sa kanila. Walang post about sa nangyari kahapon dyan sa Senado. Nako po, ano kaya ang ibig sabihin nito mga kababayan? May alam kaya sila? Are they part of the plan? Yun ang tanong. Diba? Parte ba sila ng plano? Diba? Kasi nasyak yung mga ibang kasamahan nila. Wala na sila doon mga kababayan. Even Mig Subiri. Diba? Sabi po ni Senator Aine, si Mig Subiri at si Gatchalian. Ay, Gatchalian ba? Si Gatchalian mga kababayan. Wala na doon. Diba? May alam po sila na hindi alam ng may majority. Kaya nandun po sila. Anyway, ito pang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Maricara, what goes around comes around. Buti nga sa iyo, diba? What do you expect from the people you hurt? Oo nga. Basta one university graduate is comedy. Mabilis magtago, ang sabi po ni Rick. Sabi naman po ni June, walang hiya ka rin naman. Oo nga. Sabi po ni Aquino, Ezekiel, Iselsa, respect is not as it is given to the one deserving. Correct. Diba? Nung panahon po ni former President Duterte, mga kababayan, nagmumura, hindi lingid sa ating kaalaman, nagmumura po ang ating dating mahal na Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero bakit minamahal pa rin po siya mga kababayan ng sambayan ng Pilipino? Bakit? Dahil ang respeto ay hindi po hinihingi mga kababayan. Ito po ay parang earned, di ba? Ano bang earned Tagalog? Ito ay kusang ibinibigay din, di ba? Doon sa mga deserving lang, di ba? At ito po ay na-earn through time. Hindi po paglabas mo sa mundong ito ay nagtitiwala agad sa iyo ang buong, di ba? Ang buong mundo. Hindi. Because of what they did. Kaya pinagkakatiwalaan po sila ng sambayan ng Pilipino. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto nga mga ka-review natin, pasadaan na po natin yung video. Pasok, eto na po. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Ito ang nakakagulat, viral trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang bakit ang mismo sariling kapatid mo ang nagsabi na ikaw palang pakana nangyaring kaguluhan sa Senado. Kaya ba agad-agad mong sinabi sa publiko na hindi ang gobyerno mong umatake sa Senado? Ito ang naging sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang matapos na nangyaring putukan sa Senado, agad-agad na naglabas sa kanyang official statement si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi di umano ang gobyerno niya ang pakana sa nasabing kaguluhan.
Kaya dahil dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na sobrang defensive naman daw masyado ito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sabihin na hindi ang kanyang gobyerno ang nagsimula ng gulo sa Senado. Sariling kapatid mo na ang nagsabi na ikaw daw di mo nang nag-utos sa NBI na gawin ang lahat na kanilang makakaya kahit pa may mapahamak na iba basta lang masigurado nila na mahuli si Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, naglabas ng payag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang tensyon at napaulat na putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi, May 30, 2026. Sa kanyang mensahe sa publiko, tiniyak ng Pangulo na iniimbestigahan niya umano kung sino talaga ang nasa likod ng kaguluhan na nagdulot ng takot at tensyon sa Senate Complex. Ayon sa Pangulo, agad niyang kinontak sina DILG Secretary John Wick Remulla at NBI Director Melvin Matibag matapos niyang mabalitaan ang insidente. Nilinaw rin niya na walang utos mula sa gobyerno upang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa at itinangging may kinalaman ng administrasyon sa nangyaring kaguluhan. Matapos ng balitang ito ay naglabas naman ng kanyang official Ganun din naman yung sinabi niya nung panahon po ni former President Duterte, di ba, yung pag-aresto. Walang kinalaman sila sa pag-aresto kay former President Duterte. Ngayon, inuulit na naman po nila mga kababayan, wala na naman po silang kinalaman sa planong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano ba ito mga kababayan? Palaging walang kinalaman. statement si Senator Amy Marcos kung saan ay kanyang kinumpirma na nakausap niya di umano ng NBI at ayon sa mga ito ay nagbigay daw di umano ng utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanila na gawin nilang lahat ng makakaya kahit na may mapahamak pang iba basta lang masigurado nila na maaresto nila si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman marami sa ating mga kababayan nagsasabi na kaya naman pala agad-agad na naglabas ng payag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi sila ang may pakana sa nakaguluhan sa Senado kahit wala namang nag-aakusa sa kanila. Defensive pala ang kanilang gobyerno ayon pa sa official report nilabas ng Ambalita ngayon sa kanilang official Facebook account. Kalma lang po, hindi gobyerno ang gagawa nito, Marcos Jr. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko na maging kalmado matapos ang tensyon at napaulat na putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Kasabay Kalma pa rin mga kababayan, nagpuputukan na. Kalma pa rin, nagpuputukan na mga kababayan. Ito nga ang naisip ko bigla mga kababayan na bakit ganito sila ka-agresibo pagdating kay Senator Bato de la Rosa? Diba? Pero pagdating po sa mga hinayupak na magnanakaw sa ating gobyerno, hindi naman sila ganito ka-agresibo Hindi naman nila pinupuntahan yung mga bahay ng mga para tugisin, di ba? Yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi naman nila sinugod yung House of Representatives. Diba? Para hulihin yung mga malalaking buhaya dyan. Pero pagdating po kay Senator Bato de la Rosa, dahil connected sa Duterte, diba? Yun yung naisip ko dahil connected siguro sa Duterte kaya ginaganyan nila. Anyway. Ay ng mariing pagtanggi na may kinalaman ng gobyerno sa nangyaring kaguluhan. Sa kanyang inilabas sa pahayag, sinabi ng Pangulo na personal niyang minomonitor ang sitwasyon sa loob ng mahigit 2 oras at kalahati upang malaman ng buong detalye ng insidente. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako ay nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabi. Ito ay mahigit 2 oras at kalahati ko nang minomonitor ang sitwasyon ani ni Marcos Jr. Ayon sa Pangulo ay agad niyang tinawagan sina DILG Secretary John Wick Remulla at mga opisyal ng National Bureau of Investigation upang alamin kung may operasyon bang isinagawa sa Senado. Nung una kong nabalita na may naputukan, ang una kong tinawagan si Secretary John Wick Remulla ng DILG ani ni Marcos. Dagdag pa niya, kinumpirma rin umano ng NBI na wala siyang instruction sa magsagawa ng operasyon sa loob ng Senado. Tapos ang sunod kong tawagan naman ng NBI, ang sabi nila sa akin, wala kaming instruction, sir. Ipinaliwanag din ni Marcos Jr. na ang mga armadong personal na nakita sa Senado ay mga regular na naka-duty sa police, Marines at Senate Sergeant at Arms.
lahat na nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandoon talaga, doon sila nag-duty aniya. Mariin ding tinanggi ni Pangulo na may utos siyang ipa-arrest sa Senator Bato de la Rosa. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato, diin niya. Kasabay nito ay sinabi rin ni Marcos Jr. na nakausap din niya si Senate President Alan Peter Cayetano upang pakalmahin ng publiko habang iniimbestigahan ng buong insidente. Nakausap ko si Senate President Alan Peter Cayetano at nag-agree kami that the thing to do now is to tell our people all to calm down, aniya. Nababahala rin ng Pangulo na posibleng may destabilization na nangyari sa likod ng kaguluhan at tiniyak na pag-iigtingin ng investigasyon upang matiyak ang responsable. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulong ito, ani ni Marcos. Sa huli, So yan mga kababayan, naniniwala pa ba kayo sa presidente natin, mga karibin natin ha? Pero sige, pagbigyan po natin, sabihin natin hindi nga taga-NBI at hindi taga-gobyerno ang pumasok dyan. O, sabihin na natin. O, sabihin natin totoo ang lahat ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ngayon mga kababayan, sino po ang mananagot? Ha? Sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado? Sino po ang mananagot mga kababayan? Ha? Yan po ang tanong eh. Yan po ang number one na umiikot sa isip ng taong bayan. May mananagot kaya? Diba? Sa nangyaring itong kaguluhan na dyan sa Senado? Sino kaya ang mananagot? Duterte na naman kaya ang sisisihin nila? Ha? Duterte na naman kaya ang gagawin nilang sangkalan para sa mga kaguluhang ito? Nako, kapag Duterte na naman po ang kanilang ginawang sangkalan mga kababayan, ha? Bobo na lang po ang maniniwala. Opo. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.